Hello everyone! So in today's video, I'm going to teach you how to create resume using Canva templates. So una, mag-login muna tayo sa canva.com. So pwede tayo mag-login with Google, Facebook, or email. So personally, I prefer signing up using my Google account. So click natin sign up with Google. And then click natin yung Google account na gusto natin gamitin. Okay, so pag natin gamit ng Canva, it will ask you this question. So, pwede natin piliin ng personal. Dito, type natin kung anong gusto natin gawin. So, resume. Okay, so pipili tayo dito sa mga resume templates. So, for beginners, I suggest na gumamit muna tayo ng mga templates. Pero once na nagamay na natin yung Canva, pwede naman tayo gumawa ng sarili nating design. Ako, kasi hindi naman ako masyadong art person. So, I prefer using templates para na rin sa mga colors and fonts. Ganun. Sometimes I do modification pero very minimal. So, ngayon pipili tayo dito sa professional resume. Okay, so let's see kung ano yung maganda. Template. I think this one will be good. Ayan. Tapos pwede nating taasan yung percentage dito para lang po siya. Ayan. Okay. So, ngayon, i-edit na natin siya. So, ipa-personalize na natin siya. Then, dito yung title. So, Virtual Assistant. Okay, so automatic nag-create siya ng file name dito. Pero we could also edit it to resume. Ayan. Okay, and then itong picture, papalitan natin to ng sarili nating picture. So, click natin na uploads. Upload an image or video. Tapos, idadrag lang natin. Ayan. Tapos, dito sa personal profile, kung ano yung gusto nyo ilagay dito. So, ito, ginawa ko na ito ahead of time. So, copy ko na lang siya. And then, areas of expertise. So, ito yung mga skills or mga apps and tools na alam niyo and aware kayo. So, pwede naman din natin itong i-edit. So, gusto ko ilagay dito sa skills. And then, edit natin to. Okay, so napansin nyo dito, lumaki yung font niya. So, it's 8.3. Pero itong iba is only 8. So, pwede natin to i-highlight and then change natin dito to 8 para pare-pareha siya. Ayan. Then, next, work experience.
experience. So, ito, edit nyo na lang din to. And ito. So, make sure na lahat ng mga nandito is may edit nyo kasi baka mamaya may makaligtaan kayo na hindi may edit. Hindi nyo ma-personalize, makopy nyo from template. So, ensure nyo lang na tama yung details na nilagay nyo. Check the spelling, check the grammar. And then, pwede nyo rin naman i-edit yung font kung ayaw nyo ng font na to. So, just highlight it and then choose from the font list na nandito. So, kapag may crown is para sa mga paid Canva users siya, pero marami rin namang free fonts are available para sa mga free Canva users. So, yan. Click nyo lang siya para mapalitan yung font niya. Make sure lang na pili kayo ng font na looks professional pa rin and madaling basahin ng mga hiring managers. Ayan. And eto naman, pwede nyo rin siya palitan. Ang font. Wow, ayan. And then, yung size niya dito. Color. Pwedeng black mo siya. Gray. And pwede mo kung gusto mo siyang bold or hindi. Underline. Tapos, kung gusto mo i-center, left and right. And then, pwede rin magkaroon ng bullet points. Ayan. And ito, pwede rin siya magkaroon ng spacing sa letters. Makikita nyo, nag-a-adjust yung spacing niya, pati yung line height niya. Ayan. And then, pwede kayo mag-add ng text dito. Halimbawa, gusto nyo mag-add sa space na to. So, pwede kayo maglagay niyan. Ayan. Tapos, palitan nyo lang yung font. Halimbawa, gusto nyo magtatag ng ganyan. Ito, at the subheading. So, edit nyo lang. Ayan, so pwede pa kayo magtagtag dyan. And then, pag gusto nyo i-copy to, next page kayo, bawa magto-2-page resume kayo, so add a new page. Or mas maganda, i-copy nyo na lang siya. Ayan, so dalawa na siya. So, tanggalin nyo na lang siguro pangalan, yung title, pati yung picture. Tapos, ayan. Pwede nyo to iangat dito. Ayan. And then, i-edit nyo na lang kung ano yung gusto nyo i-edit dito. And then, kapag tapos na kayo, pwede siyang i-download as PDF. Ayan. And then, pwede nyo siyang i-save sa Google Drive nyo. And then, ibibigay nyo yung link na yun sa client or dun sa a-applyan nyo. So, sa Gmail, pasok kayo sa Gmail, and then meron ditong Google Drive. Pwede kayo mag-create ng mga folder. Okay. For example, resume. Tapos, i-upload natin yung file na nagawa natin from Canva dito. So, file upload. Hanapin nyo lang sa desktop nyo. Ayan, resume. Okay, upload complete. Tapos, click nyo yung right-click and then get shareable link. So, ito yung link na yun. Pag binigay nyo to dun sa client, or i-tag nyo siya sa cover letter, ayan, ma-open nila yung resume. Ayan. So, that's it, guys. So,
natutunan kayo dito, and I suggest lalo sa newbies na gumamit muna ng templates para hindi rin kayo mag-iisip kung lalagyan niyo pa ng mga bars na ganyan, saan niyo ipopwesto yung work experience, personal profile. So, yun. And I'll try to create another video kung paano natin mas ma-personalize pa yung resume din or other resume tips. So, eto muna sa ngayon guys, and I hope you like this video. Thank you!